Si San Pedro Calungsod bilang martir at kabataang misyonaryo ay simbolo ng katapangan at pananampalataya sa gitna ng matinding panganib at krisis. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin ng pag-ibig sa Diyos at kapwa ay sandat na laban sa takot, kawalan ng katarungan at mga digmaan sa kasalukuyan. Sa isang tahimik at halos nakakikilabot na gabi sa Visayas, isinilang si Pedro Calungsod sa mundong tila nababalutan ng anino at misteryo. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay tila nagmamasid sa kanyang kapalaran. Bata pa lamang siya ay may kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanyang pagkatao na tila may lihim na itinatago ang kanyang kaluluwa. Lumaki siyang masunurin at mapagdasal. Ngunit sa likod nito ay naroon ang isang malalim na pagnanais na maglingkod sa Diyos. Ang kanyang mga hakbang ay tila ginagabayan ng isang pwersang hindi maipaliwanag. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro, siya ay madalas makita sa isang sulok, nagdarasal ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng lungkot. Sa murang edad, tila alam na niya ang landas na tatahakin. Ang dilim ng mundo ay hindi niya kinatatakutan, bagkus ay kanyang hinaharap. Habang siya'y lumalaki, mas lalo niyang naramdaman ang tawag ng pananampalataya. Sa gitna ng gabi, tila may bumubulong sa kanyang puso, nag-aanyaya sa kanya sa isang misyon. Nakilala niya ang isang grupo na ang tawag ay Samahan ni Jesus, na may dalang liwanag, ngunit naglalakad sa gitna ng panganib. Ang kanilang mga kwento ay puno ng sakripisyo at takot, ngunit ito ang lalong nagpatibay sa kanyang loob. Hindi siya natakot sa ideya ng paglayo sa kanyang tahanan. Sa halip, tinanggap niya ito bilang isang tungkulin na hindi niya maaaring tanggihan. Ang kanyang desisyon ay tila hinubog ng kapalaran. Sa bawat hakbang niya patungo sa bukasyon, ang dilim ay lalong lumalalim. Ngunit sa dilim na iyon, siya ay patuloy na naglalakad. Sumama si Pedro sa Samahan ni Jesus patungong Mariana Islands, isang lugar na hindi pamilyar at puno ng panganib. Ang dagat ay tila isang malalim na hukay ng kadiliman na handang lamunin ang sinumang maglalakbay dito. Sa bawat hampas ng alon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang misyon. Ang mga gabi sa barko ay tahimik ngunit puno ng pangamba. Ang hangin ay tila may dalang babala, ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag. Ang kanyang pananampalataya ang nagsilbing ilaw sa kanyang landas. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa kabilang dako, ngunit handa siyang harapin ang kahit anumang kapalaran. Pagdating sa Guam, sinalubong siya ng isang mundong kakaiba at puno ng tensyon. Ang mga katutubo ay may sari-sariling paniniwala na madalas sumasalungat sa mga misyonero. Ang hangin sa isla ay tila mabigat at puno ng hindi nakikitang panganib. Sa bawat araw ng pangangaral, nararamdaman nila ang lumalaking galit ng ilan. Ang gabi ay nagiging mas tahimik, ngunit mas nakakakaba. Si Pedro ay patuloy na naglilingkod kahit ramdam niya ang panganib. Ang kanyang pananalig ay hindi natinag, ngunit ang anino ng kapahamakan ay unti-unting lumalapit. Ang katahimikan ay tila naghahanda sa isang trahedya. Habang tumatagal ang kanilang misyon, lalong tumitindi ang pagtutol ng ilang katutubo. May mga bulong ng galit at takot na kumakalat sa isla. Ang mga gabi ay nagiging mas madilim at mas mabigat sa pakiramdam. Si Pedro ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang papalapit na unos. Ang kanyang mga panalangin ay lalong naging masidhi. Ang bawat hakbang niya ay tila sinusundan ng anino. Ang katahimikan ay nagiging babala at sa likod ng katahimikan may paparating na trahedya. Isang araw, sinamahan niya si Padre Diego Luis de
San Vitores sa isang pagbibinyag. Ang lugar ay tahimik ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ang bawat galaw ay tila mabagal at mabigat. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magiging huli para sa kanya. Ang mga mata ng ilan ay puno ng galit at hinala. Ngunit hindi sila umatras. Sa gitna ng dilim, pinili nilang magpatuloy ang kanilang pananampalataya, ang kanilang sandata. Ngunit ang panganib ay hindi na maiiwasan. Ang kapalaran ay malapit nang maganap. Sa gitna ng isang tahimik na araw, sinalakay sila ng galit na dulot ng maling paniniwala. Ang hangin ay napuno ng sigaw at kaguluhan. Si Pedro ay hindi tumakas, sa halip nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang puso ay puno ng tapang kahit sa harap ng panganib. Ang sandaling iyon ay puno ng takot at kadiliman, ngunit hindi niya tinalikuran ang kanyang paniniwala. Ang kanyang sakripisyo ay naging simbolo ng katapatan, at sa sandaling iyon, nagwakas ang kanyang buhay sa lupa, ngunit nagsimula ang kanyang alamat. Matapos ang trahedya, bumalot ang katahimikan sa isla. Ang hangin ay tila nagdadalamhati sa nangyari. Ang mga alaala ni Pedro ay nanatili sa puso ng mga nakasaksi. Ang kanyang sakripisyo ay naging inspirasyon sa iba. Ngunit ang lungkot ay nananatili. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa dati. Ngunit sa dilim na iyon may liwanag na sumisikat. Ang kanyang buhay ay hindi nasayang. Ito ay naging simula ng pagbabago, at ang kanyang pangalan ay hindi nakalimutan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Pedro ay kumalat sa iba't ibang lugar. Ang kanyang buhay ay naging simbolo ng pananampalataya at katapangan. Ang kanyang sakripisyo ay kinilala ng simbahan, ngunit ang kanyang kwento ay nanatiling may bahid ng lungkot. Ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Sa bawat kwento, muling nabubuhay ang kanyang diwa. Ang dilim ng kanyang huling sandali ay naging liwanag para sa iba, at ang kanyang pangalan ay patuloy na binibigkas. Siya ay naging huwara ng kabutihan. Sa huli, si Pedro Calungsod ay kinilala bilang isang banal. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pananampalataya ay kayang manaig sa dilim. Ang kanyang kwento ay puno ng takot, sakripisyo at katapangan. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Sa kabila ng madilim at nakakatakot na landas, siya ay nanatiling matatag. Ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mundo. Ang kanyang sakripisyo ay hindi kailanman mawawala, at sa bawat panalangin, siya ay naaalala. Sa gitna ng dilim, siya ay naging ilaw.